Magandang hapon, ako po muli si Benison Estareja. Meron tayong panibagong update as of 5 in the afternoon regarding sa ating minomonitor pa rin na si Tropical Storm Nando with international name Naragasa. Base po sa latest satellite animation ng Pag-asa, huling namataan ng bagyong Nando, 905 kilometers po silangan ng Central Luzon. Taglay na ang hangin na 85 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. So bagyang lumakas pa po ito at may pabugso hanggang 105 kilometers per hour. Mabagal naman itong kumikilos west-northwest sa bilis lamang na 10 kilometers per hour. Base po sa latest satellite animation ng Pag-asa, yung outer cloud bands ng bagyo bahagyang nakakaapekto po dito po sa may southern portion ng Bicol Region and Summer Island. So asahan yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan overnight. Dito naman sa natitirang bahagi ng bansa, kapansin-pansin may mga lugar na nagkakaroon ng mga thunderstorms. Kung dito sa malaking bahagi ng Mindanao, asahan yung mataas na tsansa ng ulan sa mga susunod na oras sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao and Caraga Region. Maging dito rin sa may Panay Island, sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa, Calabarzon, meron dyan mga localized thunderstorms, usually nagtatagal lamang po ng 2 hanggang 3 oras. Hindi ito direktang epekto pa nitong si Tropical Storm Nando. Samantala, patuloy pa rin ang paglayo nitong si Tropical Storm na dating si Mirasol na may international name na Mitag at nasa layong 730 kilometers west-northwest ng Batanes, walang direktang epekto sa ating bansa. Unti-unti naman lumalakas yung southwest monsoon or hanging habagat at magsisimula yung may kalakasang habagat pagsapit ng Sunday hanggang sa early Miyerkules. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang lalakas pa sa mga susunod na araw itong si Tropical Storm Nando. Pagsapit bukas, posibleng mag-intensify pa ito bilang isang typhoon. So minimum na yung lakas na hangin na 120 kilometers per hour. Pagsapit ng Sunday, mananatili pa rin na sa typhoon at patuloy ang pag-enhance ng hanging habagat or southwest monsoon. At sa darating na Lunes, posibleng mas lumakas pa ito as a super typhoon with minimum na wind speed of 185 kilometers per hour. So sa Monday and sa Tuesday, possibly po manatili pa rin ito as a super typhoon hanggang sa makalabas ng ating area of responsibility sa kanluran ng Batanes sa may Luzon Strait, pagsapit ng Tuesday pa ng tanghali or hapon. Kung pagbabasihan naman natin yung lawak nitong si Bagyong Nando, 400 kilometers yung radius or 800 kilometers yung kabuang diametro po nito. So ibig sabihin, paglapit pa lamang, pagsapit ng early Monday dito sa may extreme northern Luzon, ay nahagip na po ng mga hangin at malakas na ulan itong Cagayan Valley at yung northern portion of Aurora. Ito yung mga kauna-unahang magkakaroon ng mga wind signals. No? Then pagsapit po ng Monday afternoon, ay malaking bahagi na po ng northern Luzon and even parts of central Luzon na magkakaroon ng direktang epekto nitong si Bagyong Nando kung pagbabasihan natin yung 400 kilometers na radius. At ito rin time, pagsapit ng Monday ng gabi kung saan pinakamalapit sa may Metro Manila ang sentro nitong si Bagyong Nando. Isa pa dyan, we have to take note po no, na hindi lang isang point. We don't have to focus po dito sa may extreme northern Luzon dahil ito po ay landfall point lamang po or yung reference point natin regarding sa distansya po ng bagyo. Malawak po ito, so yung mga areas po dito sa may northern Luzon, Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region, and most of central Luzon ay merong direct effect po talaga ng malakas na hangin at ulan sa mga susunod na araw itong si Bagyong Nando. Nandiyan din tinatawag po natin na cone of probability. Ito yung area kung saan posibleng bumaba ng bahagya o umangat na bahagya yung sentro nitong si Bagyong Nando. So the moment na bahagya itong bumaba, posibleng mas dumami pa yung lugar na magkakaroon ng mga wind signals dito sa may Central Luzon or even sa may Pulilio Islands and Rizal. So lagi pong tumutok sa ating mga updates. As a review, posible siyang maging typhoon po pagsapit ng Sabado or bukas. Mag-i-intensify pa ito as a super typhoon pagsapit po ng Lunes. Yung direktang epekto dito sa may Northern Luzon and parts of Central Luzon ay magtatagal simula po sa gabi ng Sunday hanggang sa umaga ng Martes. Possible landfall or magiging malapit po yung sentro ng Bagyong Nando dito po sa Babuyan Islands pagsapit ng gabi ng Monday. Then pinaka-close din po ito sa may National Capital Region during those times sa Lunes po ng gabi. Habang lalabas naman siya ng PAR, Martes ng hapon. Sa ngayon po, wala pa naman tayong nakataas na babala sa hangin or tropical cyclone wind signals. Posible tayong magsimula na magtaas ng mga wind signal number 1 dito po sa bahagi ng Northern Luzon,
bukas ng umaga or Sabado, habang posible tayong magtaas ng hanggang wind signal number 5. Pinakamataas na babala po yan kapag meron tayong super typhoon doon po sa may extreme northern Luzon early Monday. Sa ngayon po or over this weekend, makakaranas din ng mga pagbugso ng hangin ng ibang lugar na malayo doon sa bagyo, epekto ng lumalakas na southwest monsoon. Bukas, araw ng Sabado, makakaranas ng mga pagbugso ang Eastern Visayas, Caraga Region, and Bicol Region. Habang pagsapit ng Linggo, magkakaroon na rin ng mga pagbugso ang Calabarzon, Kabikulan, Buong Visayas, Northern Mindanao, and Caraga Region. Again, dahil po ito sa enhanced habagat. At para naman sa lagay ng ating karagatan, overnight, magiging katamtaman ng taas ng mga pag-alon sa may Cagayan Valley at generally banayad naman ng taas ng mga pag-alon, nasa kalahati hanggang 1 metro sa natitirang baybayin ng ating bansa. So within the next 24 hours, maliit pa ang tsansa na magkakaroon tayo ng gale warning. Samantala, pagsapit po ng Sunday ng madaling araw, doon tumataas ang mga pag-alon. Dito sa area kung saan pinakamalapit ang bagyong Nando, dito sa may baybayin po ng Aurora and Cagayan Valley, posibleng maging rough or malakas na po ang mga pag-alon, posibleng humigit na sa 3 metro ang mga pag-alon doon, kahit delikado for small sea vessels. And the moment nga na magtaas tayo ng mga tropical cyclone wind signals, ay automatically suspended na po ang sea travel for all types of sea vessels. So early next week, itong mga lugar sa may northern and central Luzon, yung mga baybayin doon, posibleng magkaroon ng sea travel suspensions plus gale warning. Habang lalakas din po ang mga pag-alon dahil sa lumalakas na habagat, dito po sa may West Philippine Sea, sa baybayin po na sakop ng Pilipinas, pagsapit po ng Sunday onwards hanggang sa araw po ng Miyerkules. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon over this weekend, pagsapit po bukas, habang medyo malayo pa yung bagyo sa ating kalupaan, yung trough nitong si Bagyong Nando nakaka-apekto po sa may Bicol Region. Pagsapit ng Sabado, may mga kalat-kalat na ulan at madalas na mga thunderstorms, habang yung habagat unti-unting lumalakas dito sa western section ng Southern Luzon and Visayas. So by tomorrow, pinakang uulanin ang Mimaropa, Western Visayas, and Negros Island Region. Habang ang Metro Manila at mga kalapit na lugar sa Central Luzon and Calabarzon, makakaranas naman ng mostly cloudy skies sa umaga at may chance na rin ng pag-ulan. Mas dadalas yung mga thunderstorms pagsapit po ng hapon bukas. The rest of the country, partly cloudy to cloudy with isolated thunderstorms. Pagsapit naman ng Sunday, sa patuloy na paglapit at paglakas pa nitong si Bagyong Nando, lalakas din po ang epekto nito sa may eastern section ng Luzon. Asahan yung kalat-kalat na ulan at minsang mga pagbugso ng hangin sa may Cagayan Valley, araw po ng Linggo, pababa ng Aurora, Quezon, down to Bicol Region, and Northern Samar. Habang sa paglakas din po ng habagat or southwest monsoon, makakaranas din ng moderate to at times heavy rains. Please take note, yung ating mga kababayan na attend po sa malawakang rally dito sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng pag-ulan pagsapit po ng Linggo. So siguruhin po na meron dalang payong or kapote at pananggalang sa kahit sa baha po, no, dahil magiging mataas nga ang tsansa ng mga pag-ulan doon. Maging dito rin po sa natitirang bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, buong Mimaropa at halos buong Visayas, mataas ang tsansa ng ulan pagsapit ng Linggo. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pagasa, yung susunod na update natin regarding kay Bagyong Nando, mamaya pong 11:11 ng gabi. Ako muli si Benison Estareja, mag-ingat po tayo.